Kabanata 776, Pagliligtas kay Jamie. Ang pinakadakilang katangian ng mga sandatang laser ay ang kanilang napakabilis na bilis. Maaari itong mag-shoot sa bilis ng liwanag. Ang kahusayan ay talagang napakataas. Ito ay 5 hanggang 10 beses na mas mabilis kaysa sa mga super high frequency na armas na binuo dati. Kaya naman, hindi nagdalawang isip si Phoenix na tumakas. Hinawakan niya si Jamie at tumalon mula sa barkong pandigma patungo sa dagat. Walang silbi ang laser weapon ni John ngayong nasa tubig na sila. Ang lakas at saklaw ng pag-atake nito ay limitado. Utos ni John sa kanyang lalaki. I activate ang deep water explosives. Pasabugin ang mapangahas na Jamie na iyon. Sa tubig. Sa sandaling tumalon sila sa dagat, isang underwater device, ang automatikong bumungad sa katawan nina Jamie at Phoenix. Hindi lang pinapayagan sila ng device na ito na gumalaw ng mas mabilis sa tubig, ngunit magagamit din nila ito para makipag-usap sa isa't isa. Sabi ni Phoenix, Master, dumudugo ako. Hindi kita makakasama. Kung hindi, mahahanap nila tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa aking dugo. Ikaw mauna. Hindi nakayanan ni Jamie. Natatakot siyang mamatay si Phoenix dito, ngunit sa ganoong kritikal na sandali, hindi ito ang oras para maging malambot ang puso. Damn John. Kasalanan ko ang pagiging pabaya ko. Phoenix, mag-ingat ka. With that, binilisan ni Jamie at umalis. Hindi siya maaaring manatili sa tubig magpakailanman. Kailangan niyang pumunta sa pampang ng mabilis. Nakita siya ni John na tumalon sa dagat at tiyak na sasalakayin ang tubig. Sa makatuwid, hindi ligtas na manatili sa tubig. Hindi nagtagal ay lumutang si Jamie at sumakay sa kanyang Zephyr 2 sa lalong madaling panahon. Lord Addington, sumakay na si Jamie sa kanyang eroplano. Akmang sasalakayin ng mga subordinate ng pamilya Addington ang nakapalibot na tubig nang mapansin nilang lumutang na si Jamie. Ngumiti si John. Jamie, gusto mong malaman kung anong uri ng sandata ang aking kanyen. Hahayaan kitang maranasan ngayon. Mga lalaki, puntiryahin mo ang eroplano ni Jamie at ibaril mo ang masamang sasakyang panghimpapawid na iyon. Oo. Agad na inis ka ng kanyang mga tauhan ang lugar. Bago ilunsad, humingi sila ng mga tagubilin kay John. Sir, nalock na namin ang target. Ito ay nasa loob ng aming saklaw sa susunod na 9 na segundo. Mangyaring pahintulutan ang paglulunsad. Napakalakas ng laser cannon na ito. Ang bawat shot, kahit na sa panahon ng mga drills, ay nangangailangan ng personal na pahintulot ni John. Kinuha ni John ang kanyang oras. Lumapit siya at ipinatong ang palad niya dito para sa fingerprint verification. Apoy. Sigaw ni John. Bang. Sa sandaling inilabas ni John ang utos, isang berdeng ilaw ang agad na umatake sa Zephyr 2 ni Jamie at nabali ang isa sa mga pakpak nito. Dahil nabali ang pakpak nito, nawalan ng kakayahang lumipad ang Zephyr 2. Agad itong nahulog sa ilalim ng dagat. Tinagtagal, nahuli ni John si Jamie. Hindi pinatay ni John si Jamie matapos siyang mahuli. Sa halip, ginamit niya siya para akitin si Michael. Natuwa si John pagkatapos niyang tawagan si Michael. Hehe, Michael, kung paalisin kita, matutuwa sa akin si Chairman Rong. Tiyak na ibabahagi niya sa akin ang mga sikreto ng kanilang pamilya, at bibigyan niya ang aking pamilya ng mas maraming benepisyo at suporta. Samantalang si Jamie naman na nakatali sa tagiliran ay dinuraan ang pantalon ni John. Paf! Ikaw ang marangal na pinuno ng pamilya Addington, ngunit handa kang maging alipin ng pamilya Rong. Kung mayroon kang lakas ng loob, pumunta at hamanin ang aking nakababatang kapatid ng hayagan. Huwag gumamit ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan. Tinulyapan ni John ang dere sa kanyang pantalon at galit na galit. Mga lalaki, baliin ang isang daliri niya. Oo. Arg. Talagang walang awa si John. Ngumuso si John. Ignorante, mayabang na basura ng pamilya Hudson. Wala kang ideya kung gaano kalakas ang pamilya Rong. Hindi mo man lang ako kayang harapin, pero naglakas loob kang maglabas ng kalokohan at minamaliit si Chairman Rong. Para kayong mga pulaka sa ilalim ng balon. Kung ang Hudson S ay sapat na karapat-dapat na malaman ito, malalaman mo na ang pananaliksik ni Chairman Rong ay nasa antas na hindi makalangit. Ito ay nasa isang ganap na naiibang antas kaysa sa iba sa atin. Jamie,
Iaalay ko ang pagkamatay mo at ng iyong kapatid bilang regalo kay Chairman Rong. Isang maliit, malayong bayan sa US. Nasa tabi ni Michael si Sean nang sagutin niya ang tawag. Nang makitang nagbago ang ekspresyon ni Michael, agad niyang tinanong, Michael, sino ang tumawag sa iyo? Narinig kong sinabi mo na si John Addington iyon. Bakit nakikipag-ugnayan ka pa rin sa lumang bagay na ito? Walang ekspresyon si Michael. Nakuha ni John Addington si Jamie. Ano? Hindi nakaimik si Sean. Hindi naging madaling gawain na sa wakas ay manatili dito si Michael ng payapa sa loob ng isang buwan para makapag-concentrate sa pananaliksik. Nagkaroon ng malaking pagpapabuti sa teknolohiya ng mind transplant, ngunit may mahabang paraan pa bago ang kumpletong tagumpay. Pero ngayon, may nangyari na kay Jamie. Hindi na kailangang sabihin, tiyak na aalis muli si Michael sa lugar na ito. Napatulala si Sean. Si Jamie siguro ang nagkusa para pukawin si John Addington. At ngayon, nahuli na siya. Hindi ba mas maganda kung nanatili na lang siyang nakatago na parang good boy? Bakit kailangan niyang gumawa ng gulo sa lahat ng dako? Target niya ang pamilya Addington. Talagang alam niya kung paano pumili ng mga ito. Ang pamilyang Addington ay nasa likod lamang ng mga pamilyang Rong at Geng. Hindi naman sinisisi ni Michael si Jamie. Noon, nang pumanaw si Lolo at kontrolado ng ibang pamilya ang Hudson S. Nagpasya kami ni Jamie na iwan ang aming pamilya at umasa sa sarili naming lakas para mabawi ang lahat. Kung isa siyang duwag na gusto lang mamuhay ng maginhawa, mas pinili niyang sumunod sa ibang pamilya tulad ni Jesse. Ngayong nahulog na siya sa mga kamay ni John. Kailangan ko siyang iligtas. Malaki ang naitulong ni Jamie kay Michael noon. Siya ang nagpakilala kay Michael sa dalawa niyang asawa. Si Jamie din ang nagsabi kay Michael ng mga sikreto ng pamilya. Nag-isip sandali si Sean at ngumiti. Magsasama ba tayo ulit? Ang kombinasyon ni na Michael at Sean ay isang hindi magagapi na pag-iral. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagpadala si Dragon ng imbitasyon sa video call. Mabilis itong sinagot ni Michael. Hindi lang si Dragon ang nasa video call. Three-way na tawag iyon sa subordinate ni Jamie na si Phoenix. Sabi ni Dragon, nakipag-ugnayan sa akin si Phoenix ngayon lang. May itatanong siya kay Master. Mukhang nasugatan at basang-basa si Phoenix. Yumuko siya kay Michael. Pagbati, Mr. Michael. Nagmamadaling sinabi ni Michael, Phoenix, pamilya tayong lahat. Hindi na kailangang maging masyadong formal. Nasaan ka? Sigaw ni Phoenix. Nasa Straits of Gibraltar ako. Si Master Jamie ay nahuli ng pamilya Addington. Mangyaring iligtas siya. Sagot ni Michael, alam ko na ang tungkol dito. Naghahanda ako ngayon para iligtas siya. Sobrang na-touch si Phoenix. Salamat, Ginoong Michael. Gayunpaman, ang pamilya Addington ay may mga sandatang laser. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili ng mabuti. Mas maganda kung makakahanap ka ng fighter plane na mas matigas kaysa sa Zephyr 3. Ang Zephyr 2 ni Master Jamie ay nawasak ng laser cannon ni Addington. Ano? Si Michael at Sean ay parehong namangha. Chapter 777, Anong ginawa mo, Sean? Tuwang-tuwa si Sean at sumiksik sa tabi ni Michael. Noon pa man ay gusto niyang malaman kung ano ang pananaliksik ng pamilya Addington. Gayunpaman, si John ay isang maingat na tao. Ang mga nasasakupan na nakakaalam ng mga sikreto ng pamilya Addington ay pawang mga taong inalagaan ng pamilya mula pa noong mga bata pa sila. Ang pamilya ay bihirang kumuha ng sinumang matatanda. Sa makatuwid, napakahirap para kay Sean na makalusot sa Addingtons gamit ang sarili niyang mga especially iya. Tanong ni Sean kay Phoenix, anong sabi mo? Ang pamilya Addington ay may mga armas ng laser. Ang kanyang-kanya ng laser ay kayang sirain ang mga eroplanong Zephyr ng Hudson S. Laking gulat din ni Michael. Sa kanyang palagay, ang kanilang mga Zephyr planes ang nangunguna sa klase. Ang mga ordinaryong armas ng artillery ay halos hindi mag-iiwan ng gasgas. Gayunpaman, ang mga sandatang laser ng pamilya Addington ay madaling sirain ang mga ito. Sagot ni Phoenix. Oo, ang mga laser cannon at iba pang mga sandatang laser tulad ng mga espada at club. Ang mga ito ay napakabilis at automatikong nakatutok sa target. Maaari nilang matamaan kaagad ang target. Walang paraan para ipagtanggol sila. Nakasakay na si Master Jamie sa kanyang Zephyr 2 para tumakas, ngunit nang pumutok ang laser cannon, agad na nasira ang defense device ng eroplano at naputol ang isang pakpak nito.
Nahuli si Master dahil dito. Napabuntong hininga sina Michael at Sean. Bagaman hindi nila personal na nasaksihan ang eksena, masasabi nila mula sa paglalarawan ng Phoenix na ang mga sandatang laser ng pamilya Addington ay lubhang nakakatakot. Ano ang pinakamahalagang bagay sa isang labanan? Bilis. Paano lalaban kung ang isa ay hindi makapag-react sa oras pagkatapos ng pag-atake? Sinabi ni Sean kay Michael, Michael, hindi ka makakapunta. Bakit? Tanong ni Michael. Sabi ni Sean na may seryosong ekspresyon, may laser weapon si Addington. Magsanib puwersa man tayong dalawa, hindi tayo magkakalaban. Mamamatay lang tayo kung pupunta tayo. Hinding-hindi ko hahayaang kunin mo ang panganib na ito. Takot din si Michael sa mga sandatang laser. Na-inject siya ng Mercurial Serum pero paano kung siya ang may pinakamalakas na pangangatawan? Paano niya makakayanan ang mga armas ng laser? Tila may laser sword si John at sa isang casual na laslas lang, hindi na makalapit si Michael sa kanya. Kahit na ginamit niya ang kanyang kakayahan upang hulaan ang hinaharap, ito ay walang silbi. Ito ay magpapalam lamang kay Michael ng maaga kung siya ay mananalo o matatalo. Napatingin si Michael kay Phoenix. Phoenix, hintayin mo ako dyan. I'll contact you pagdating ko. Luha ng pasasalamat si Phoenix. Salamat, Mr. Michael. Dragon, standby ka para tanggapin ang mga order ko. Oo. With that, ibinaba ni Michael ang video call. Galit na galit si Sean. Michael, baliw ka ba? Ang mga sandatang laser ng pamilya Addington ay hindi dapat maliitin. Ang mga pamilyang European na ito ay hindi kasing daling pakitunguhan ng mga pamilyang Asyano. Huwag isipin na kaya nating patayin ang mga ulo ng lahat ng iba pang pamilya dahil lang sa pinatay natin sina Park Sang-joon at Miyamoto Chujiro. Ito ay hindi makatotohanan. Sabi ni Michael, hindi ako mayabang. Alam ko na kapag napunta ako sa ganito, mamamatay lang ako. Gayunpaman, hindi ko maaaring baliwalain ang buhay ni Jamie. Isa akong Diyosa. Kung hindi ko man lang mailigtas ang sarili kong kapatid, maituturing pa ba akong Diyos? Alam ni Sean na maganda ang relasyon nina Michael at Jamie, kaya iminungkahi niya, Michael, kung pipilitin mong pumunta, tawagan si Madam Geng at hilingin sa kanya na tulungan ka. Madam Geng? Tanong ni Michael. Nang kontrolin ni Sean ang katawan ni Michael, naging napakasaya niyang babae si Madam Geng. Bukod dito, nagsinungaling si Sean kay Madam Geng at sinabing handang sumailalim si Michael sa kanya. Hindi niya ito iiwan sa kaguluhan. Sabi ni Sean, tama. Hindi mo ba siya binigyan ng formula para sa Mercurial Serum ilang araw na ang nakakaraan? Siguradong tutulungan ka niya. Ilang araw na ang nakalipas, talagang hinanap ni Madam Geng si Michael at hiniling na ibigay sa kanya ang perpektong formula para sa Mercurial Serum. Ang 5 pamilya ay naglabas ng level 1 pursuit order sa Michael. Dahil lang sa intervention ni Madam Geng kaya nakansela ito. Tinaktan pa niya si Chairman Rong sa paggawa nito. Malaki ang pasasalamat ni Michael kay Madam Geng, kaya ibinalik nito ang pabor at binigyan siya ng Mercurial Serum. Sige. Agad kinuha ni Michael ang telepono at tinawagan si Madam Geng. Hey, my little baby. I was just about to call you. Magiliw na sabi ni Madam Geng. Hindi sanay si Michael sa ganong intimate terms of address, pero nang maisip niya kung paano na sila naghalikan sa virtual game, hindi na niya ito inisip. Madam Geng, may hindi ko alam kung dapat ba kitang tanungin. Ito ay isang pribadong bagay. Ayokong mahirapan ka, pero natatakot ako na hindi ko magawa ng mag-isa. Napakadirekta ni Michael. Masasabi ni Madam Geng na may problema si Michael. Nag-aalalang tanong niya, oh, mahal, anong pinagsasabi mo? Ikaw na ang aking lalaki, hindi ba? Ang iyong mga problema ay ang aking mga problema. Huwag mag-atubiling sabihin sa akin kung ano ang nangyari. Ako ang iyong lalaki. Napagtanto agad ni Michael na may mali. Lumingon siya kay Sean. Nang maramdaman ang mapanuring tingin ni Michael, iniwasan ito ni Sean. Damn it, malamang natulog ang B***** na si Sean kay Madam Geng nang kontrolin niya ang katawan ko. Arg! Ang damn B*** na iyon. Si Michael ay 100% sigurado na ginamit ni Sean ang kanyang katawan para gawin ang isang bagay na hindi pa niya sinasabi kay Michael. Pagkatapos ng oras na iyon, kakausapin ni Madam Geng si Michael sa napaka-offhand na paraan. Minsan, parang inuutusan siya ng tono niya.
Itong si Sean ang Champagne. Huwag mong sabihing nakikipaglaro siya sa matandang babaeng iyon, Madam Geng. Nagmura si Michael sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras upang ituloy ang bagay na ito. Sinabi ni Michael, ang aking pangalawang kapatid, si Jamie, ay nahulog sa mga kamay ni John Addington. Ngayon, gusto ni John na pumunta ako. Baka mahuli niya ako ng buhay at ialok ako kay Chairman Rong, o baka patayin niya lang ako. Nag-aalala si Madam Geng. Mahal, hindi maarak ang lakas ng pamilya Addington. Hindi maihahambing ang mga pamilyang Park at Miyamoto. Tiningnan ko ang pamilya Addington. Mayroon silang napakalakas na armas. Imposibleng mailigtas mo ang iyong pangalawang kapatid sa kanila. Promise me hindi ka pupunta. Huwag makipagsapalaran. Ayokong mawala ka, understand? Isang beses lang kami nagmahal sa isa't isa. Hindi ka pwedeng mamatay ng ganoon kaga. Damn it, damn it. Nakitulog nga ako sa matandang babaeng iyon, Madam Geng. Si Madam Geng mismo ang nagpatunay sa haka-haka ni Michael. Tinaman ng tingin ni Michael si Sean. Sino ang nag-iwan ng bintana na bukas? Paano kung lumipad ang ilang spy device? Seryoso. Hindi naglakas loob na tingnan ni Sean si Michael. Nagmamadali siyang humanap ng dahilan at tumakbo sa gilid. Napabuntong hininga si Michael. Ilang beses na siyang tinulungan ni Madam Geng. Ay trato na lang niya ito bilang kabayaran sa kanyang kabaitan. Siya ay natulog sa kanya kaya maging ito. Ang pagliligtas sa buhay ni Jamie ay mas mahalaga ngayon. Dahil nakatulog na ito sa kanya, hindi na siya formal na hinarap ni Michael. Sabi ni Michael, Anli, alam ko na ang trump card ng pamilya Addington. Kabanata 778, Michael, I'm your master. Nagulat si Geng Anli. Ano? Ibig sabihin alam mo ang sekreto ng pamilya Addington. Ano ito? Sabihin mo sa akin. Si Geng Anli at ang pamilya Addington ay may malapit na relasyon, ngunit hindi pa rin niya alam kung ano ang kanilang sinasaliksik. Ang alam lang niya ay may kaugnayan ito sa mga armas. Sinabi ni Michael, mga sandata ng laser. Mga sandata ng laser. Nagulat si Geng Anli. Ipinaliwanag ni Michael, si Jamie ay nagtago sa paligid ni John Addington sa panahong ito. Sinabi sa akin ng kanyang subordinate na nakita niyang gumamit si John ng laser cannon para basagin ang isa sa mga pakpak ni Zephyr 2. Hindi nag-alinlangan si Geng Anli sa mga salita ni Michael dahil ito ay napakalapit sa kanyang sariling haka-haka. Sinabi ni Geng Anli, kaya ang pamilya Addington ay nagtatrabaho sa mga sandatang laser. Mukhang ang kanilang pananaliksik sa mga armas ng laser ay umabot sa isang napakakahangahangang antas. Nakakatakot na lalaki. Michael, magaling ka. Alam kong may kakayahan kang tao. Hindi ko inaasahan na sasabihin mo sa akin ng ganoon kabilis ang mahalagang impormasyon. Gagantimpalaan kita ng mabuti. Tila tinatrato ni Geng Anli si Michael bilang kanyang lingkod. Kung tutuusin, mapagpakumbabang isinuko ni Michael ang sarili sa kanya noong panahong iyon. Hindi alam ni Geng Anli na hindi iyon ang tunay na Michael noon. Sabi ni Michael, salamat. Hindi ko kailangan ng anumang gantimpala. Gusto ko lang iligtas ang pangalawa kong kapatid. Alam kong hindi mababa ang pamilya Geng sa pamilya Addington. Maaari mo ba akong tulungan? Wala akong kahit ano dito na makakalaban sa kanyang laser weapon. Masyadong mabilis. Well. Nag-alinlangan si Geng Anli. Siyempre ang pamilya Geng ay may mga armas na maaaring makipagkompetensya sa pamilya Addington. Gayunpaman, si Michael ay isang lingkod lamang. Hindi siya karapat-dapat na ilabas nila ang kanilang mga armas at ibunyag ito sa mga tagalabas. At kung ang dalawang panig ay nagsimula ng isang matinding labanan, si Chairman Rong ay magiging lubhang malungkot. Sa katunayan, maaaring parusahan ni Chairman Rong ang mga Geng kapag sinalakay nila ang pamilya Addington. Bukod dito, kung ang dalawang pamilya ay lumaban gamit ang kanilang mga lihim na armas, ang magiging resulta ay napakalaking epekto. Ito ay magiging isang pangunahing pandaigdigang kaganapan. Sinabi ni Geng Anli, Michael, hindi na kailangang gawing komplikado ito. Hindi mo kailangang labanan si Addington ng direkta. Maaari mo siyang dayin. Paano ito? Kukunin ko ang aking anak, si Wylan, upang bisitahin si John. Habang ginulo si John, makakahanap ka ng pagkakataong iligtas ang iyong pangalawang kapatid. Ano sa tingin mo? Napaisip si Michael. Ito ay isang magandang ideya.
Hanggat makakalapit si Michael at ligtas na maabot ang kinaroroonan ni Jamie, mas madaling iligtas siya. Sige. Pinaba ni Michael ang tawag at hinawakan si Sean na nakatalikod sa kanya. Parang nanghuhuli ng maliit na sisiw. Hoy, bitawan mo. Kapag hindi mo binitawan, lalaban ako. Kinakabahang sigaw ni Sean. Pumalakpak. Inihagis ni Michael si Sean sa sofa at galit na sinabi, Sean. Tinabi mo na hindi mo ginamit ang katawan ko para manggulo. Nakitulog ka kay Geng Anli. Nahihiyang sabi ni Sean, I had no choice. Tinubukan kong gumamit ng mga salita para kumbansihin si Geng Anli ngunit wala itong silbi. Kailangan ko siyang lupigin gamit ang aking katawan bago siya handang tumulong sa iyo. Hehe, huwag na tayong magtalo dito. Huwag kang mag-alala, siguradong hindi kita pinahiya sa aspetong iyon. Mahal ka na ng matandang babaeng iyon hanggang kamatayan ngayon. Ang ginawa ay ginawa. Alam ni Michael na walang silbi na ituloy ang bagay na iyon. F*** ka. Mahal niya ako dahil malakas ang katawan ko. Anong kinalaman nito sa'yo? Alis na tayo agad. Ipapadala ni Geng Wylan ang kanyang anak para bisitahin si John. Magkikita muna tayo ni Wylan. Pagkalipas ng ilang oras. El Hierro, Canary Islands. Halos isang oras na dito sina Michael at Sean. Nakipag-ayos sila kay Geng Wylan dito. Maya-maya, unti-unting lumitaw ang isang eroplano at dahan-daang lumapag sa lupa, at lumabas sa eroplano ang isang gwapong lalaki na nakasunglas. Si Geng Wylan iyon. Naglakad si Geng Wylan sa isang kahangahangang paraan. Walang masyadong subordinate sa likod niya habang papalapit siya kay Michael. Sa pagkakataong ito, hindi na kasing antagonistic si Geng Wylan tulad ng dati nang makilala si Michael. Sa halip, napangiti siya sa sarap. Lumapit si Geng Wylan sa Michael, tinanggal ang kanyang salaming pang-araw, at tumawa. Ha, hindi ko akalain na ang mayabang na pumatay sa mga pinuno ng pamilya Park at Miyamoto ay handang sumunod sa pamilya ko at maging aso namin. Michael, ang sarap mo. Magaling. Agad na sinimulan ni Geng Wylan ang pangungutya kay Michael sa sandaling magkita sila. Pansamantala, alam lang ni Michael na ginamit ni Sean ang kanyang katawan para matulog kay Geng Anli. Hindi niya alam na nanumpa siya na susundin ang pamilya Geng. Ano ang sinabi mo? Hindi maintindihan ni Michael. Sinabi ni Geng Wylan, sige, itigil mo na ang pagpapanggap. Sinabi sa akin ng nanay ko ang lahat. Sinabi niya na isa kang lingkod ng pamilya Geng. Ako ang iyong Panginoon. Pwede kitang utusan kahit ano. Sa nakaraan, hindi mo ako nasisiyahan. Gayunpaman, dahil sa katotohanan na sinabi mo sa amin ang mga lihim ng pamilya Addington, hahayaan kong mawala ang mga nakaraan. Ngayon, lumuhad ka at linisin ang aking sapatos. Gusto ni Geng Wylan na lumuhad si Michael at linisin ang kanyang sapatos. Gusto niyang ipakita na mas mataas ang status niya kaysa kay Michael. Sa gilid, ngumisi si Dragon. Ginoo. Geng, hindi pa ipinapanganak ang taong kayang magpaluhod sa aking amo at magpunas ng kanyang sapatos. Dahil kailangan nila ng tulong niya ngayon, walang sinabi si Dragon na masyadong masama. Gumuso si Geng Wylan at tumingin kay Michael. Michael, ayaw mo ba? Naisip ni Michael sa kanyang sarili, damsyon. Tiyak na higit pa sa pagtulog ang ginawa niya kay Geng Anli. Tiyak na pinagawa niya ako ng kababalaghan. Gayunpaman, hindi ko kayang saktan si Geng Wylan ngayon. Mahalaga siya sa pagliligtas kay Jamie. Inayos ni Michael ang sarili at ngumiti. Ginoo. Geng, sa nakikita mo, marami kaming mga kampan sa paligid. Alam mo na ako ay isang taong labis na nagmamalasakit sa aking reputasyon. Hindi ba natin ito magagawa sa harap ng napakaraming subordinate? Tere na sa loob. Kapag tayong dalawa lang, tutulungan kitang magpakinas ng sapatos mo. Ha. Tumawa si Geng Wylan. Anyway, napatunayan mo talaga ang iyong sarili na isang matapang na tao at hindi ordinaryong tao. Sige, ililigtas ko ang pride mo at hindi kita ipapahiya sa harap ng mga subordinate mo. Utos ni Geng Wylan sa kanyang mga nasasakupan. Hindi mo na ako kailangang sundan. Sasakay ako sa eroplano ni Michael para tingnan. Hindi, ang kanyang eroplano ay dapat ding ituring na pag-aari ng pamilya Geng. Nag-aalalang sabi ng isa niyang subordinate, may mangyayari ba? Guro, mas mabuting maging maingat. Sumagot si Geng Wylan, huwag kang mag-alala.
Sa relasyon ni Michael sa nanay ko, hindi siya maglalakas loob na atakihin ako. Ngayong gusto na ni Chairman Rong na patayin siya, ang nanay ko lang ang makakapagprotekta sa kanya. Hindi siya maglalakas loob na saktan ako. Hahaha. Kabanata 779, ang lihim ng pamilya Rong. Pakiramdam na napakamayabang, sumakay si Geng Weilan sa Zephyr 3 nanograms Michael. Pinangunahan ni Michael ang daan na parang gabay. Ang kanyang kasalukuyang plano ay akitin si Geng Weilan sa kanyang eroplano at patumbahin siya ni Sean. Pagkatapos, hahayaan niyang kontrolin ni Sean ang kanyang katawan para makilala si John. Pagkatapos ay gagamitin ni Sean ang kanyang pagkakakilanlan bilang Geng Weilan upang makipag-ayos kay John habang sinasamantala ni Michael ang pagkakataon na iligtas si Jamie. Pagkasakay ni Geng Weilan sa eroplano, tumingin siya sa paligid. Hindi siya nagulat. Ang Zephyr 3 ay isang top-notch na eroplano para sa mga ordinaryong tao, ngunit para kay Geng Weilan, ito ay ganoon lang. Ang iyong eroplano ay medyo malayo sa mga eroplano ng aking pamilya sa mga tuntunin ng panloob na pagganap at panlabas na istruktura. Gayunpaman, ito ay higit pa sa sapat para sa mga katulad mo, haha. Sa sinabi nito, nakahanap si Geng Weilan ng komportableng sofa at umupo. Samantala, gumawa si Michael ng isang tasa ng kape at iniabot ito kay Geng Weilan, na nagpanggap na sunod Sonyerin. Sa katunayan, nakita na ni Michael si Sean na tahimik na papalapit kay Geng Weilan mula sa likuran. Si Sean ay nakasuot ng nakakatakot na maskara. Iniisip ni Michael kung sinadya ni Sean na takutin si Geng Weilan na walang malay. Pakitimpla ng kape, Mr. Geng. Alok ni Michael. Napangiti si Geng Weilan at tinanggap ang kape. Mas nasiyahan siya sa pagiging amo ni Michael ngayon. Michael, hindi ko inasahan na ang isang napakayabang na tulad mo ay lumuhad sa aking ina at humingi ng proteksyon ng pamilya Geng. Hehe, medyo flexible ka. Ganyan dapat ang lalaki. Kung marunong ka lang magpadalos-dalos, wala kang kinabukasan. Nagsalita si Geng Weilan sa matayog na paraan. Ngumiti si Michael. Ginoo. Geng, sinasabi mo ito dahil gusto mong pakinisin ko ang sapatos mo ngayon. Isinara na ni Sean ang distansya sa pagitan nila ni Geng Weilan. Maaari siyang umatake anumang oras. Hindi na makapaghintay si Geng Weilan na makitang pinakintab ni Michael ang kanyang sapatos. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagbago ang isip ni Geng Weilan. Kalimutan mo na. Kinaiinisan kita noon dahil gusto ka ng nanay ko na protektahan ka. Isa pa, hindi ko matiis ang yabang mo. Paano magiging mayabang ang isang brat mula sa isang mababang antas ng pamilya? Pero ngayong nasa ilalim ka na ng pamilya Geng, akin ka na. As long as you focus on working for our family and making my mother happy, hindi ko na kayo pahihirapan. Natigilan si Michael. Hindi niya inaasahan na magbibigay ng pagkakataon si Geng Weilan na ipahiya siya. Naging mahirap ito para kay Michael. Ito ay dahil binalak ni Michael na tahimik na patumbahin ni Sean si Geng Weilan na mawala ng malay nang magambala siya sa pagyuko ni Michael sa kanyang sapatos. Uminom si Geng Weilan ng isang malaking lagok ng kape. Marahil siya ay nauuhaw. Marahan niyang sinabi, Michael, dahil miyembro ka na ng pamilyang Geng Weilan ngayon, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Actually, lagi kitang hinahangaan. Sandaling natigilan si Michael. Si Sean, na nasa likod na ni Geng Weilan, ay naglahad din ng kanyang mga kamay na parang nagtatanong, bakit ka pinupuri ng batang ito? Gusto mo pa ba siyang patumbahin? Sinaman ng tingin ni Michael si Sean, na nagpapahiwatig na maghintay siya sandali. Gusto niyang marinig ang matapat na opinyon sa kanya ni Geng Weilan. Nagpatuloy si Geng Weilan. Alam mo ba ang totoong sitwasyon ng 8 lihim na pamilya natin? Bago ang iyong paglitaw sa kamakailang mahusay na pagpupulong, ang bawat pamilya ay napakaingat sa isa't isa. Ang bawat pamilya ay sabik na malaman ang mga sekreto ng iba. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nababantayan ng husto ng bawat pamilya ang kanilang sarili. Walang nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na galaw. Sa makatuwid, ang 8 dakilang pamilya ay may napakakomplikadong relasyon sa isa't isa. Ngunit pagkatapos mong lumitaw, agad mong sinira ang pagtigil na ito. Una, inilantad mo ang sikreto ng pamilya Park. Pagkatapos, sinabi mo sa amin na ang lihim na pagsasaliksik ng pamilya Miyamoto ay ang Mirakuru Serum.
Pagkatapos noon, dahil sa iyo, nalaman namin na ang sekreto ng pamilyang Smith ay ang quantum invisibility cloak. Bilang karagdagan sa tradisyonal na gamot ng iyong sariling pamilya, nalaman namin ang mga lihim ng kalahati ng 8 pamilya sa maikling panahon. At ngayon, natuklasan mo na ang sekreto ng pamilya Addington ay mga sandatang laser. Michael, kailangan kitang purihin. Masyado kang nakakamangha. Ipinaalam mo sa amin ang buong lakas at trump card ng napakaraming iba pang pamilya. Hindi kailanman naisip ito ni Michael, ngunit pagkatapos marinig ang sinabi ni Geng Wyland, ito ay totoo. Noong nakaraan, ang 8 dakilang pamilya ay napakahiwaga. Gayunpaman, pagkatapos lumitaw si Michael, isa-isang tinanggal ang kanilang mga mahiwagang maskara. Ano ang pinaka-nakakatakot na bagay? Ang hindi kilala ay ang pinaka-nakakatakot. Ang mga pangunahing pamilya tulad ng mga pamilyang Geng at Rong ay hindi na kailangang matakot sa mga pamilyang iyon na ang mga lihim ay nalantad na. Parang naglalaro ng poker. Kung alam ko ang iyong mga card, maaari kong piliin na magpatuloy sa pagtaya o tiklop. Kahit anong laro natin, hinding-hindi ako matatalo. Ginoo. Geng, sinusuyo mo ako. Nagkataon lang. Nagkunwaring mahinhin si Michael. Hindi lang niya alam ang mga sekreto ng mga pamilyang binanggit ni Geng Wyland, kundi alam din niya ang mga sekreto ng pamilya House. Gayunpaman, hindi na kailangang sabihin ni Michael sa kanya iyon. Sa kasalukuyan, kabilang sa 8 dakilang pamilya, ang mga lihim lamang ng mga pamilyang Rong at Geng ang hindi alam ng Michael. Tinubukan ni Michael na gamitin ang kanyang kakayahan sa pagka-Diyos upang makita sila ngunit hindi siya maaaring magkaroon ng mga pangitain ng mga kaganapan na masyadong malayo sa hinaharap. Maliban na lang kung pangarapin ito ni Michael, tulad ng beach wedding nila ni Ivy, na pinangarap niya noong 1 taon. Muling humigop ng kape si Geng Wyland. Huwag maging mahinhin. Alam kong isa kang napakahusay na espesyal na ahente. Nagmura si Michael sa kanyang puso, damn it, anong espesyal na ahente? Sinong gustong maging special agent mo? Seryosong sinabi ni Geng Wyland, Michael, nagpasya akong bigyan ka ng misyon. Oh. Anong misyon? Tanong ni Michael. Sinabi ni Geng Wyland, gusto kong pasukin mo ang pamilya Rong at ibunyag ang kanilang sikreto. Gumuso si Michael sa kanyang puso. Ang batang ito ay talagang marunong mag-order ng mga tao sa paligid. Si Geng Wyland ay mukhang napakaseryoso. Ngayon, halos lahat ng sikreto ng 8 dakilang pamilya ay nabunyag na. Bagamat hindi ko alam kung ano ang sekreto ng pamilya House, maaari kong hulaan na hindi ito magiging kahanga-hanga. Ang tanging kinatatakutan ay ang pamilya Rong. Sa totoo lang, sinisikap ng pamilya ko na mapalapit sa pamilya Rong nitong mga taon. Mula sa aming kasalukuyang mga pagbabawas, ang sekreto ng pamilya Rong ay hindi maliit na bagay. Ito ay tiyak na magiging isang revolusyonaryo at makalangit na pananaliksik. Medyo nabigla si Michael. Hindi niya inaasahan na gagamit si Geng Wyland ng mga ganoong termino. Revolusyonaryo at lumalaban sa langit. Tinanong ni Michael, ano ang ibig mong sabihin sa revolusyonaryo at lumalaban sa langit? Paliwanag ni Geng Wyland. Alam mo ang kapangyarihan ng Diyos, di ba? Ang paghula sa palabas ay hindi makalangit dahil hindi ito maipaliwanag ng agham. At ang sikreto ng pamilya Rong ay talagang nakakalaban sa langit, tulad ng mga superpower ng Diyos. Kabanata 800, Paglusot sa Addington Worship. Si Michael ang bagong Diyos. Siyempre, alam niya na ang mga kakayahan ng isang Diyos-Diyosan ay lumalaban sa langit. Gayunpaman, matatag siyang naniniwala na siya lamang ang napili sa mundo. Walang ibang makakapantay sa kanya. Medyo nagseselo si Michael. Natukoy mo na ang lihim na pananaliksik ng pamilya Rong ay nasa parehong antas ng Diyos. Masyado bang mataas ang tingin mo sa kanila? Umiling si Geng Wyland. Michael, wala kang masyadong kontak kay Chairman Rong. Kaya mo sinasabi ito. The more na nakikipag-interact ka sa kanya, mas malalaman mo na hindi siya maarak. Batay sa aming maraming taon ng pakikitungo kay Chairman Rong, ang mga sekreto ng pamilya Rong ay tiyak na lampas sa aming imahinasyon. Hindi ito kasing simple ng mga armas o high-tech na application. Pinag-isipan ito ng malalim ni Michael. Ganoon ba kalakas ang pamilya Rong? Si Sean, na nasa likod ni Geng Wyland, ay tumango na parang sang-ayon sa kanyang pagsusuri sa pamilya Rong. Sabi ni Michael, sige, dahil napakalangit ng sekreto ng pamilya Rong, gusto ko ring malaman kung ano iyon.
Tatanggapin ko ang misyon na ito. Gayunpaman, kahit na hindi ito hiniling ni Geng Weilan, sinisiyasat ni Michael si Chairman Rong sa kanyang sariling kagustuhan at ibinunyag ang sekreto ng kanyang pamilya. Bilang Diyos, hindi siya papayag na magkaroon ng mga sekreto sa mundong ito na hindi niya alam. Tuwang-tuwa si Geng Weilan. Humigop ulit siya ng kape at sinabing, "Very good, Michael. Naniniwala akong matatapos mo ang misyon ng matagumpay. Kung kailangan mo ng anumang tulong, gagawin ng aking pamilya ang aming makakaya upang tumulong." Gayunpaman, kung hindi ka sinasadyang mahuli ni Chairman Rong sa panahon ng misyon, hindi mo maaaring ilantad ang kamay ng pamilya Geng dito. Ngumiti si Michael. Ito ay isang bagay na napagpasyahan ko sa aking sarili. Ano ang kinalaman nito sa iyong pamilya? Buti na lang maganda ang relasyon namin ni Madam Geng, kaya willing akong ibahagi sa kanya ang sekreto pagkatapos kong malaman. How. Well said. Well said. Gusto ko ang mga matalinong tulad mo. Natuwa si Geng Weilan. Ayaw na ni Michael na mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap kay Geng Weilan. Kung patuloy silang mag-chat ng ganito, baka hindi na makatiis pa si Sean at atakihin si Geng Weilan. Dahil ang kanilang kasalukuyang pag-uusap ay medyo magiliw at si Michael ay hindi isang masamang tao sa puso, hindi na kailangang gawin ni Sean ang anumang bagay kay Geng Weilan. Tapos ka na sa kape. Hayaan mong gawan kita ng isa pang tasa. Naglakad pasulong si Michael. Inabot ni Geng Weilan ang kanyang tasa ng kape kay Michael. Oo, ang sarap ng kape mo. Gawan mo ako ng isa pang tasa. Sa pagkakataong ito, nilagyan ng droga ni Michael ang kape ni Geng Weilan. Matapos inumin ito, hindi nagtagal ay nahimete si Geng Weilan sa sofa. Hinubad ni Sean na nagtatago sa gilid ang kanyang maskara. Ito ay Nagel iligtas sa akin ng problema sa paggawa nito sa aking sarili. Napatingin si Michael kay Sean. Ano sa palagay mo ang kanyang pagsusuri sa pamilya Rong? Sabi ni Sean, sa tingin ko tumpak ang evaluation niya. Hindi naman siya nag-exaggerate. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto kong makipagpalitan ng isip kay Rong Beilan. Kung ako ay magiging Rong Beilan, hehe, ako ang magiging pinakamalakas sa mundong ito. Nang marinig ito, napuno din si Michael ng pag-uusisa tungkol sa mga sekreto ng pamilya Rong. Napagpasyahan niya na sa hinaharap, tiyak na papasukin niya ang pamilya Rong at mag-iimbestiga. Gayunpaman, kailangan muna niyang iligtas si Jamie. Hindi nagtagal ay nakontrol ni Sean si Geng Weilan. Nang lumabas si Geng Weilan mula sa Zephyr 3 kasama si Michael, maging ang mga nasasakupan ni Geng Weilan ay hindi alam na ang kanilang amo ay naging Sean. Makalipas ang kalahating oras. Sa eroplano ng pamilya Geng, idinial ni Sean ang numero ni John Addington. Saglit na natarante si John bago sinagot ang telepono. Tito Addington, magandang hapon. Kinaya ni Sean ang paraan ng pagsasalita ni Geng Weilan at nagpahayag ng pakikiramay. Si John ay napakagalang din. Haha, si Weilan pala. Bakit bigla mo akong tinawag? Napatingin si Sean sa isang eroplanong nasa harapan niya. Lipad ako ngayon patungo sa Straits of Gibraltar, pero bigla akong binyantaan ng eroplano. Makinig. Atensyon, hindi kilalang sasakyang panghimpapawid. Iwanan ka agad ang lugar na ito. Kung hindi, sasalakayin ka namin. Nagpatuloy si Sean sa telepono. Nakita ko ang logo ng Addington family mo sa fighter jet na iyon. Dapat ito ang iyong eroplano. Nagmamadaling sinabi ni John, I'm sorry. Ako na ang mag-uutos para bumaba sila sa pwesto. Hindi ko hahayaang saktan ka ng mga nasasakupan ko. Tumawa si Sean. Ginoo. Addington, masyadong mataas ang tingin mo sa pamilya mo. Ang mga fighter jet ng aming pamilya Geng ay ang pinakamahusay sa mundo. Kung hindi lang sa pamilya mo ang eroplanong ito, matagal ko na itong binaril. Hindi nang ahas na makipagtalo si John. Ang katayuan at lakas ng pamilya Geng ay talagang higit sa pamilya Addington. Nagtataka ako kung bakit bigla kang pumunta sa Straits of Gibraltar. Sabi ni Sean, naparito ako para hanapin ka. Alam kong nandito ka. Nakita ko na iyong barkong pandigma. Magkita tayo. Nagpanik si John. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Geng Weilan ang kanyang kasalukuyang lokasyon. Halatang handa siya. Nakatago sa barkong pandigma ang sekretong laser weapon ng pamilya Addington. Hindi niya hahayaang makalapit ang mga estranghero sa barkong pandigma, lalo pat pumasok.
Mabilis na sinabi ni John Wayland, actually, nandoon ako. Nang maghahanap na siya ng dahilan para tanggihan ang pulong na ito, ibinaba ni Sean ang tawag. Damn it! Nagalit si John. Si Michael dapat. Tinawagan niya si Madam Geng para humingi ng tulong. Kaya pala nandito si Geng Wayland. Damn Michael. Bakit ang daming babaeng handang tumulong sa kanya? Kung hindi dahil kina Lota at Madam Geng, 10 beses na siyang namatay. Wala siyang choice. Dahil alam na ni Geng Wayland na nandito si John, hindi siya makatanggi. Kung hindi, masasaktan niya ang pamilya Geng. Bagamat sinundan niya si Chairman Rong, ang pamilya Geng ay isang pag-iral na ayaw niyang pukawin. Tinagtagal, isang eroplano ang direktang lumipad sa barkong pandigma ng pamilya Addington. Nakasakay din si Michael sa eroplano. Kung sakaling malaman ni Geng Wayland ang sekreto ng pamilya Addington, agad na iniutos ni John na ikulong muli ang mga laser gun. Ang lahat ng mga armas ng laser ay nakatago. Nang makababa si Sean sa eroplano, tumayo si John sa labas para personal siyang salubungin. Pagkatapos ng simpleng pakiramdam, niyaya ni John si Sean na maupo sa sala ng barkong pandigma at nagutos ng isang tao na naghanda ng seafood at beer. Ngumiti si John. Geng Wayland, nahuli ako ng iyong pagbisita. Nandito ka yata para makiusap sa ngalan ng batang iyon, Michael. Hehe, may malapit na relasyon si Michael kay Madam Geng. Maaaring mayroon na siya. Hehe, naniniwala akong mahulaan mo nang hindi ko sinasabi. I didn't expect na willing kang tulungan si Michael pagkatapos mong insultuhan ng sobra. Nadismaya ako sayo. Kabanata 801, patayin si Michael. Masasabi ni John na ang biglaang pagbisita ni Geng Wayland ay tiyak dahil humingi ng tulong si Michael kay Madam Geng, at ipinadala niya ang kanyang anak. Kung hindi, hinding-hindi malalaman ni Geng Wayland ang kasalukuyang lokasyon ni John. Inis na inis nito si John. Nag-aalala siya na dahil sa panghihimasok ng pamilya Geng, hindi nila maresolba ang nakatagong panganib ng Michael. Kaya naman, kinutya niya si Geng Wayland. Nang marinig ito ni Sean ay hinampos niya ang mesa sa galit. John! Anong ibig mong sabihin? Tumawa si John. Ang matatalinong tao ay hindi nagsasalita ng walang kaparerekon. Wayland, baka naman pinapante ka dito ng nanay mo, di ba? Gusto niya sigurong tulungan mo si Michael, di ba? Tinabi ko lang kay Michael ang lokasyon ko ngayon. Walang ibang nakakaalam. Inilagay ni Sean ang sarili sa kalagayan ni Geng Wayland at sinabing, tama. Hiniling sa akin ng aking ina na iligtas si Michael, ngunit wala akong balak na iligtas siya. Nandito ako para patayin siya. Bahagyang nagulat si John. Oh. Sabi ni Sean, matagal ko nang gustong patayin ang B***** na si Michael. Tama ka. Hindi ordinaryo ang relasyon niya sa nanay ko. Sila ay magkasintahan. Naaalala mo ba ang huling pagpunta natin sa tirahan ng pamilyang Miyamoto sa Japan? Ang aking ina ay nawala sa banyo ng mahabang panahon. Sabi ni John, oo, naaalala ko. Matagal na talagang wala si Madam Geng. Pagbalik niya, iminungkahi niyang kanselahin ang level 1 pursuit order sa Michael. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ngumuso si Sean. Mahigit kalahating oras na kasama ni nanay si Michael. Michael, ang B** na iyon, hindi ko masabi ang sarili ko. Masasabi ko lang na nakita ko ang video mamaya. Gusto talaga ng B** na yun na maging stepfather ko. Hinding-hindi ako papayag na mangyari ang ganoong bagay. Papatayin ko siya. Nag-hysterical si Sean at parang mababaliw na siya. Gayunpaman, sa katotohanan, nang maalala niya ang nangyari kay Madam Geng sa loob ng kalahating oras na iyon, mas napukaw siya. Noong mga oras na iyon, si Sean ang natulog kay Madam Geng, hindi si Michael. Nagulat si John. Ano? Nandyan si Michael noong mga panahong iyon. At siya ay nasa banyo kasama si Madam Geng. Oh my God, hindi naman sa gusto ko siyang punahin, ngunit ang iyong ina ay medyo bukas. Paano matatanggap ang sinumang lalaki na ganoon? Umalaklak si Sean. It was none of his business na open-minded si Madam Geng. Hindi siya maaaring maging mas masaya. Matapos ay compose ang sarili, sinabi ni Sean, in short, pareho kayo ng goal. Pareho naming gustong patayin si Michael. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay kay Michael hindi ako mapapahiya sa kanya sa hinaharap.
Kung hindi, hindi ako komportable sa tuwing nakikipag-date siya sa aking ina. Ngumiti si John. Siguradong may motibo at dahilan si Geng Wylan para patayin si Michael. Okay, dahil gusto mo ring patayin si Michael, ang galing. Ngunit paano mo ito pinaplano? Sabi ni Sean, nakipag-ayos na ako kay Michael. Ako ay dapat na pumunta dito at gambling ka, habang siya ay tahimik na pumupunta upang iligtas ang kanyang pangalawang kapatid. Mamaya, tatawagan ko si Michael at sasabihin ko sa kanya na ngayon na ang magandang oras para pumunta. Sa sandaling papalapit ang kanyang eroplano, maaari mo siyang pasabugin hanggang sa mamatay gamit ang iyong kanyan. Ang eroplano at lahat ng nasa loob nito ay sasabog sa pira-piraso. Tumango si John. Oo. Nag-aalala ako na baka matakot si Michael na pumunta dito. With this arrangement, darating talaga siya. Napangiti si Sean. Kung gayon, dapat ba tayong uminom upang ipagdiwang ang kamatayan ni Michael ng maaga? Masayang nagkukwentuhan ang dalawa. Tuso si Sean at alam na alam niya ang mga bagay ng 8 dakilang pamilya. Kahit na pagkatapos ng ilang oras na pakikipag-chat, hindi napagtanto ni John na peke ang Geng Wylan na ito. Makalipas ang isang oras, naramdaman ni Sean na hinog na ang oras, kaya nagkunwari siyang tumawag kay Michael. Hoy, Michael, nalasing ko na si John. Bilisan mo at lumipad ka. Pagkababa ng telepono, muling itinaas ni Sean ang baso niya at ikinawit ito sa baso ni John. Malapit nang lumipad ang Michael. Tio Addington, paano mo siya ipapadala sa kabilang buhay? Mahiwagang ngumiti si John. Natatakot ako na hindi ko masabi sa iyo iyon. Mamaya, mangyaring manatili dito at huwag gumalaw. Tulad ng alam mo, bawat pamilya ay may mga sikreto. Ngumiti naman si Sean kay John. Ayaw mong makita ko ang secret weapon mo. Hehe, laser weapon lang naman eh. Ano ang bihira dito? Noong nagre-research ang pamilya ko ng laser weapons, hindi ka pa nakakapagsimula. Nakakatawa. Natatakot ka talaga na malaman ko. Nagulat si John. Hindi niya inaasahan na malalaman ng pamilya Geng ang sikreto ng kanyang pamilya. Naniniwala si John na napatay o nahuli na niya si Jamie at ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, hindi alam ni John na nakatakas si Phoenix. Naisip niya na ang sikreto ng kanilang mga sandata ng laser ay hindi na-leak. Wylan, kailan? Kailan mo nalaman ang sikreto ng pamilya ko? Sabi ni Sean, alam ko 10 years ago. Think na palagi mong iniisip na sikreto. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, sa mga tuntunin ng pananaliksik sa mga armas ng laser, ang pamilyang Geng ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa iyo. Dapat maniwala ka. Paulit-ulit na tumango si John. Naniniwala ako sayo, syempre naniniwala ako sayo. Paano maihahambing ang aking pamilya Addington sa dakilang pamilyang Geng? Sa hinaharap, kakailanganin naming sumangguni sa iyo sa laser weaponry. Tumango si Sean. Oo, bibigyan kita ng ilang pointers kapag may pagkakataon ako. Ngayon, hayaan mo akong makita kung gaano kalayo ang iyong pag-unlad. Tingnan natin kung mayroon kang ikasampu ng kung ano ang mayroon ng aming pamilya. Oo. Mr. Geng, sa ganitong paraan please. Wala nang itinago si John. Sa halip, naging solicitous siya at inimbitahan si Sean na bisitahin ang mga laser weapon ng kanyang pamilya. Alam niyang para magkaroon ng kasalukuyang katayuan ang pamilya Geng, tiyak na mas mataas ang teknolohiya nila. Kaya naman, hindi niya pinagdudahan ang mga sinasabi ni Sean. Pagdating nila sa laser cannon, humingi si Sean ng ilang parameter, tulad ng power output, system at armas na maaaring makasagap dito, at iba pa. Sumagot si John ng naaayon, kasama si Sean na patuloy na humahadlang upang ipagmalaki na ang pamantayan ng pamilya Geng ay ilang antas na mas mataas kaysa sa kanila sa bawat aspeto. Humanga si John. Tinagtagal, isang hindi nakikitang eroplano ang dahan-daang lumapit sa barkong pandigma ng pamilya Addington. Lord Addington, may nakita kaming invisible plane na lumilipad, ngunit hindi namin makumpirma ang eksaktong lokasyon nito sa ngayon. Nagsumbong ang isa sa mga kampanya. Ngumiti si John. Nandito ang Little B** starred na si Michael. Sa tingin mo ba hindi kita mapapatay dahil sa nagpapalipad ka lang ng invisible plane? Hehe, mukhang hindi mo pa alam kung gaano kalakas ang laser cannon ko. Hindi kita kailangan makita. Kailangan ko lang matukoy ang tinatayang direksyon. Kaya pa kitang patayin.
Dahil doon, personal na pinaandar ni John ang laser cannon at pinaputukan ang bakanteng espasyo sa harap niya. Boom! Isang berdeng sinag ang bumaril sa kalangitan sa itaas ng malayong dagat. Kabanata 802, nagpanggap na namatay si Michael. Imposibleng tamaan ng unang putok na ito ang invisible plane sa mismong target. At hindi inaasahan ni John na matamaan ang kanyang target sa isang putok. Kinokontrol niya ang laser cannon, gumuhit ng isang bilog na may berdeng sinag. Ibinigay sa kanya ng mga subordinate ni John ang mga parameter ng tinatayang lugar kung saan matatagpuan ang invisible na eroplano. Tinakop ng bilog na ito ang buong lugar. Pagkatapos ay naglunsad si John ng isang malawakang pag-atake na naglipol sa lahat ng bagay sa loob ng bilog na iyon. Bang! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Talagang natama ni John ang isang hindi nakikitang eroplano. Sa sandaling natama ng eroplano, nagkapira-piraso ito at lumubog sa ilalim ng dagat. Napakalapit noon. Ang invisible plane ay naging visible matapos itong tamaan. Sa sandaling ito, napagtanto nila na ang eroplanong ito ay malapit na sa barkong pandigma. Tila ito ay lumilipad sa buong bilis. Nagulat si John. Hindi ba dapat mas mabagal at maingat ang isa kapag pumupunta sa isang barkong pandigma upang iligtas ang isang tao? Bakit ang bilis lumipad ni Michael? Ibang bagay ang ikinagulat ni John. Agad na nabasag ang buong eroplano matapos tamaan ng kanyang laser cannon. Hindi ba masyadong marupok ang eroplanong iyon? Nataman niya ang Zephyr 2 kanina at nagawa niyang makasira ng pakpak. Bakit mas marupok ang eroplano ni Michael? Sa katotohanan, ang invisible plane kanina ay isa lamang sa mga backup plane ni Michael. Hindi iyon ang karaniwang Zephyr 3 niya. Kung Zephyr 3 iyon, hinding-hindi na magagawa ng laser cannon na pasabugan ang buong eroplano sa isang putok lamang. Hindi lang iyon, walang tao sa eroplano ngayon, kaya mabilis itong lumipad. Bukod doon ay binigyan din ng regalo ni na Michael at Sean si John. Bagamat walang tao sa eroplano, may gas. Ang gas na ito ay espesyal na binuo ni Sean. Ito ay isang aphrodisiacal gas na maaaring pukawin ang mga pagnanasa ng mga lalaki at babae. Ngayong nagkahiwalay na ang eroplano, kumalat na ang lahat ng gas sa barkong pandigma ni Addington. Sampal. Sampal. Pumalakpak si Sean at nagkusa na makipagkamay kay John. Salamat Tio Addington, sa pagpatay kay Michael para sa akin. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa asong ito na hinaharas ang aking ina. Masayang ibinalik ni John ang pagkakamay ni Sean. Wala lang. Pero ngayong namatay na si Michael, mahihirapan kang magsumbong sa nanay mo. Ikinaway ni Sean ang kanyang kamay. Maliit na usapin ito. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Tumango si John. Sige. Paumanhin saglit. Kailangan kong tumawag. Maging bisita kita. Ngayong naniniwala siyang patay na si Michael, hindi na makapaghintay si John na tawagan si Chairman Rong. Chairman, may magandang balita ako sa iyo. Pinatay ko lang si Michael sa Straits of Gibraltar. Napatay ko si Michael Hudson. Parang humihingi ng credit si John habang excited niyang sinabi kay Chairman Rong ang balita. Nagulat si Chairman Rong at medyo nagdududa. Oh, pinatay mo si Michael. Sigurado ka bang pinatay mo siya? Sabi ni John, walang pagkakamali. Nahuli ko ang pangalawa niyang kapatid na si Jamie. Lubos na pinahahalagahan ng batang ito ang pagkakamag-anak. Hindi niya pababayaan ang kanyang pangalawang kapatid na mamatay. Nang pinalipad niya ang kanyang eroplano patungo sa akin ngayon, diretso ko siyang pinasabog. Kahit na tinurok na siya ng Mercury Serum, siguradong hindi niya kakayanin ang laser cannon ko. Tumango si Chairman Rong. Well, kung laser sword mo lang, baka hindi pa sapat para patayin siya. Pero kung laser cannon mo yun, siguradong mamamatay siya. Pero sayang namatay siya bago ko nalaman kung paano nabuo ng batang iyon ang Mercury Serum. Pero ang presensya ng lalaking ito ay sobrang hindi ako mapakali. Ngayong patay na siya, so be it. John, magaling ka. Dumaan ka minsan. Magpapadala ako ng isang tao para bigyan ka pa ng mga pointer. Kahit libu-libong milya ang layo ni John, yumuko pa rin siya ng may paggalang. Salamat, Chairman. Ang matanggap ang iyong gabay ay mas mabuti kaysa mag-aral ng mag-isa sa loob ng 10 taon. Hindi na kita iistorbahin. Paulam. Sabay message ni Sean kay Michael. Maaari na tayong kumilos ngayon.
Matapos matanggap ang mensahe ni Sean, agad na lumabas si Michael sa eroplano ni Geng Wylan. Nagsuot siya ng wig at makeup at ibang-iba ang itsura. Kasama niya ang mahigit 10 babae na may kaakit-akit na figure. Lahat sila ay top-notch beauties. Espesyal na kinuha ni Michael ang mga babaeng ito bago pumunta rito. Ito ay dahil pagkatapos na sirain ni John ang eroplano, ang aphrodisiacal gas ay mabilis na kumalat sa buong barkong pandigma. Ang mga bantay sa barkong pandigma ay pawang mga lalaki. Malakas ang kanilang mga katawan, ngunit maaaring kulang ang kanilang disiplina. Lalo na sa ilalim ng impluwensya ng aphrodisiacal gas, sila ay labis na nanabik para sa mga kababaihan. Kasama ang mga babaeng ito, magiging napakadali para sa Michael na iligtas si Jamie. Gaya ng inaasahan, habang kumalat ang gas, maraming tao sa barkong pandigma ang nagsimulang magpakita ng iba't ibang antas ng kakulangan sa ginhawa. Damn it! Nakakalason ba ang gas na ito? Bakit bigla na lang akong nagkaroon ng ganang magkaroon ng babae ngayon? Oo, LeBlanc, ganoon din ako. Ang isip ko ay puno ng mga pantasya tungkol sa katawan ng isang babae ngayon. Damn it, hindi talaga ako makapag-concentrate. Dati, pagkatapos nilapag ni Sean ang eroplano sa barkong pandigma, ipinadala ni John ang kanyang mga tauhan upang bantayan ito, natatakot na may ilang hindi autorisadong tauhan na lumabas at makalusot sa barkong pandigma. Ngayon, ang mga gwardya na ito ay lalong nahihirapang kontrolin ang kanilang sarili. Sa sandaling ito, lumakad si Michael kasama ang higit sa 10 sexing babes. Nang makita ito ng isang gwardya, agad niyang sinabi, "Mga subordinate ng pamilya Geng, please stop." Ayon sa mga tagubilin ni Lord Addington, hindi ka pinapayagang umalis sa eroplano. Nang makitang hindi nila siya nakilala, sinabi ni Michael, "Oh, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi kami aalis ng eroplano. Nakita kong medyo naliligalig ka, kaya espesyal na pinababa ko ang ilang babae para tulungan ka." Oh, damn it. Gumagawa ba ang iyong barkong pandigma ng ilang uri ng pagsubok sa isang bagong gas? Bakit nakakapukaw ang amoy na ito? Buti na lang at maraming magagandang kasama si Master Geng. Kung hindi, ito ay talagang mahirap. Habang nagsasalita si Michael, tinulak niya ang mga babae papunta sa mga guard. Napaka-propesyonal ng mga dilag na ito. Ang ilan sa kanila ay kahit na mga porn star at alam kung paano pasayahin ang mga lalaki. Sa pagtingin sa mga kaakit-akit na figure at sexing damit ng mga babaeng ito, naglaway ang mga gwardya. Lagok. Hindi. Kami ay mga sundalo na espesyal na sinanay ni Lord Addington. Paano natin mapabayaan ang ating tungkulin at makipaglaro sa mga babae? Ang isa sa mga gwardya ay mukhang determinado. Ngumiti si Michael. Ayaw mo. Sige, hindi na ako guguluhin pa. Maaari mong ayusin ito sa iyong sarili. Gayunpaman, kung magbago ang iyong isip, maaari kang sumakay sa eroplano anumang oras. Isa nga pala sa mga kagandahang ito ay ang biological daughter ni Madam Geng. Siya ay matapang at walang pigil, at mahilig siyang maglaro. Kung sino man sa inyo ang makakapagpabuntis sa kanya, baka lumutang agad sa langit ang status ninyo. Baka maging manugang ka ng pamilya Geng. Kabanata 803, ang crazy idea ni Jamie. Biological daughter ni Madam Geng. At likas na matapang siya. Diyos ko, nagsasabi ba siya ng totoo? Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Napakaranggal ng anak ni Madam Geng. Bakit niya kami gusto? Dapat kang tumuon sa iyong tungkulin at huminto sa pangangarap. Natukso ang mga gwardya na nagbabantay sa eroplano sa sinabi ni Michael. Alam na alam ni Michael kung ano ang iniisip ng mga gwardya na ito. In-escort nila ang mga taong may mataas na katayuan sa buong taon, na naglilingkod sa mga amo at madam ng mga nangungunang pamilya. Natural lang sa mga lalaking ito na magpantasya tungkol sa panganay na anak na babae sa ilalim ng kanilang bantay. Bilang karagdagan, sila ngayon ay kinulam ng aphrodisiacal gas. Hindi nila kayang labanan kahit isang normal na babae, hindi pa banggitin ang marangal na young mistress na si Geng. Damn it! Damn it! Sobrang hindi komportable. Hindi ko na kaya. Gusto kong pumunta sa eroplano para pakalmayan ang sarili ko. Hindi pinansin ng isang gwardya ang utos na ibinigay sa kanya at naglakad na papunta sa eroplano. Hindi na makatayo ang mga natitira, lalo na nang makarinig sila ng ilang hindi maliwanag na ingay na nagmumula sa eroplano.
Hiniling sa amin ni Lord Addington na bantayan ang mga natitirang tao sa eroplano at huwag silang patakbuhin. Parang wala namang pinagkaiba kung bantayan natin sila sa labas o loob, di ba? Tama ka, pare. Aakyat na rin tayo. With that, sumakay na rin sa eroplano ang mga natitirang gwardya. Tinamantala ni Michael ang pagkakataong lumabas at pumasok sa barkong pandigma. Saan nakakulong si Jamie? Dahan daw ang naglakad si Michael sa aisle nang biglang may narinig siyang kanta. Natutuwa ako sa tuwing nakikita-kita. Sayang naman at ikaw ang may kanya-kanyang tungkulin. Kahit nalampasan natin ang ating pagkakaibigan sa isang malungkot na panaginip. Kinilala ito ni Michael bilang isa sa mga paboritong kanta ng pag-ibig ni Jamie. Good Lord, Jamie will always be Jamie. Nasa mood pa siyang kumanta sa ganitong oras. Ngumiti si Michael at sinundan ang boses sa isang kwarto. Medyo maingat pa rin si Michael. Hindi siya pumasok dahil natatakot siyang may mga armas na laser ang mga nasasakupan ni Addington. Hindi siya natakot para sa kanyang sarili. Kahit na isang laser weapon ay hindi dapat mapatay siya. Nag-aalala siyang baka mapatay ng mga subordinate ni Addington si Jamie. Masyadong mabilis ang laser weapon para tumigil si Michael. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kanyang high-tech na thermal sensor, nakita ni Michael na ang tao sa loob ay may hawak na isang normal na baril at hindi isang laser weapon. Sa kasong iyon, walang dahilan si Michael para mag-alala. Ang hindi alam ni Michael ay dahil sa biglaang pagbisita ni Geng Wylan, inutusan ni John ang kanyang mga tauhan na ikulong ng maaga ang lahat ng laser weapon sa barkong pandigma. Pagkatapos ng lahat, si Geng Wylan ay mula sa makapangyarihang pamilyang Geng. Hinding-hindi siya lalabanan ni John. Kung ito ay mga normal na baril lamang, masyadong pamilyar si Michael sa combat mode na ito. Kaya naman, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at sinipa na lang ang mabigat na pinto. Bang! Ikaw lang ang mahal ko sa dilim. Oh my God! Natigil ang pagkanta ni Jamie nang bumukas ang pinto. Michael Hudson. Nakilala agad ng mga tanod si Michael. Agad nilang inihanda ang kanilang mga baril, ngunit kay Michael, ang kanilang mga galaw ay parang slow motion. Mula sa pagpasok ni Michael, natalo na nila ang kalamangan ng mga first movers. Bang! Bang! Lumitaw si Michael sa harap nila sa isang iglap at pinatay sila ng suntok. Hindi napigilan ni Michael na mapabuntong hininga sa katotohanang kaya niyang patayin ang mga tauhan ni Addington sa isang suntok. Masyadong mahina ang mga nasasakupan ni John. Mas mababa sila sa mga nasasakupan ng pamilya Miyamoto. Ito ay dahil ang mga nasasakupan ng pamilya Miyamoto ay uminom ng kanilang gamot na nagpapalakas ng lakas. Mas malakas ang kanilang pangangatawan kaysa mga ordinaryong tao. Hindi sila kayang patayin ni Michael sa isang suntok. Sa kabilang banda, hindi pinagtuunan ng pansin ng pamilya Addington ang pangangatawan ng kanilang mga nasasakupan dahil mayroon silang mga armas na laser. Tuwang-tuwa si Jamie nang makita si Michael. Biro niya, mapagalitan ko lang ang B***** na sumakay at nang istorbo sa pagkanta ko. Pero ikaw, Michael. Ha. Hindi nag-aksaya ng oras si Michael na makipagkulitin sa kanyang kapatid. Mabilis niyang tinanggal ang kanyang posas. Habang tinatanggal ang mga posas ni Jamie, biglang napagtanto ni Michael na ang isang kamay niya ay may bahid ng dugo at nawawala ang isang daliri. Jamie, ang daliri mo? Kumikirot ang puso ni Michael. Walang pakialam na ikinaway ni Jamie ang kanyang kamay. Ang isa sa kanila ay pinutol ng matandang lalaking iyon na si John Addington. Pero ayos lang. Maaari ko lang itong ilakip muli. At most, magpapalit ako ng metal finger. Sa napakahusay na medikal na kasanayan ng 8 dakilang pamilya, talagang hindi malaking bagay ang mawala ng daliri. Gayunpaman, galit na galit pa rin si Michael. Hindi niya kayang saktan ng iba ang pamilya niya. Jamie, masyado kang walang ingat. Hinanap kita sa panahong ito. Sinubukan ko ring magpadala ng mensahe sa iyo, na sinasabing tiyak na bubuhayin ko ang ating pamilya at para hindi ka na magulo pansamantala. Kailangan mo lang maghintay ng tahimik. Bakit mo pinukaw ang pamilya Addington? Si Jamie ay isang mapagmataas na tao. Bilang isang inapo ng pamilya Hudson, paano ko hahayaan kang balikatin ang lahat? Bilang kapatid mo, may kailangan akong gawin. Nasa England din ang pamilya Addington. Ginamit ni Lolo ang lahat ng uri ng pamamaraan para kaibiganin sila at makipag-alyansa sa kanila, ngunit hindi sila gumanti at minamaliit kami.
Ayaw ko sakay abangan ni John kaya lumapit ako para bantayan siya. Tumango si Michael. Dapat niyang hulaan na si John Addington ang pakay ni Jamie. Sige, tumigil ka na sa pagsasalita. Pilasan muna natin ang lugar na ito. Sa hinaharap, tiyak na babayaran ko si John Addington para sa pagputol ng iyong daliri. Hinayla ni Michael si Jamie habang nagsasalita. Gayunpaman, hindi kumikibo si Jamie. Sabi ni Jamie, Michael, ayokong umalis. Matagal ko nang sinusubaybayan ang Addingtons at sa wakas ay nalaman ko na ang kanilang sikretong pagsasaliksik ay mga sandatang laser. Kailangan kong nakawin ang kanilang mga sandata ng laser. Kung mayroon tayong mga sandata ng laser, hindi natin kailangang matakot sa anuman. Mabubuhay nating dalawa ang pamilya Hudson at igalang tayo ng ibang mga pamilya. Natigilan si Michael. Hindi niya inaasahan na ganoon kaporsigido si Jamie. Ngunit ang Addington laser weapons ay hindi ganoon kadaling nakawin, tama ba? Tanong ni Michael. Tumango si Jamie. Ang mga ordinaryong laser sword at baton ay maayos. Maaari silang magamit kaagad. Gayunpaman, ang mga laser cannon sa barkong pandigma na ito ay maaari lamang i-activate sa pamamagitan ng autorisasyon ng fingerprint ni John. Michael, maaari mo bang tulungan akong kontrolin si John? Kung aariin natin ang barkong pandigma na ito, maaari tayong tumulak sa South China Sea at magdeklara ng digmaan sa pamilya Rong. Pagdating ng panahon, sasambahin kita bilang pinuno ng pamilya Hudson. Papakinggan ko lahat ng sasabihin mo. Natahimik sandali si Michael. Ang akala niya ay siya na ang pinakapanlaban na tao sa pamilya Hudson, ngunit tila mas mahilig sa labanan si Jamie kaysa sa kanya. Hindi lang niya gustong agawin ang barkong pandigma ng pamilya Addington, ngunit gusto rin niyang magsimula ng digmaan sa pamilya Rong. This was to F***ing fierce. Kahit si Michael ay hindi nang ahas na gawin ito ngayon. Gayunpaman, pagkatapos na maingat na pag-aralan ang kasalukuyang sitwasyon, napagtanto ni Michael na talagang nakakalungkot na umalis ng ganoon lang. Kung kaya nilang sakupin ang barkong pandigma na ito at kontrolin ang laser weapon, mas mapoprotektahan ni Michael ang kanyang pamilya. Kabanata 804, kontrolin si John Addington. Bakit naglakas loob ang 5 pamilya na maglabas ng level 1 pursuit order sa Michael? Bakit naglakas loob ang mga pamilya na guluhin si Michael at hulihin ang mga miyembro ng kanyang pamilya? Ito ay dahil si Michael ay walang anumang makapangyarihang armas o kagamitan. Siya lang ang may kakayahan. Kung may laser weapons siya, hindi na mangangahas ang iba na saktan ang pamilya ni Michael. Sige, hindi na tayo masyadong passive. Ang buhay natin ay hindi dapat nasa kamay ng iba. Dapat nating ipaalam sa mataas at makapangyarihang si Rong Bailon na maaari din natin siyang salakayin. With that, pumayag si Michael sa mungkahi ni Jamie at agad na tinawagan si Sean, na nasa tabi ni John. Sa sandaling ito, natapos na ni John ang pag-uulat kay Rong Bailon at itinataas ang kanyang baso upang ipagdiwang ang kamatayan ni Michael, kasama si Sean. Nakatanggap ng tawag mula kay Michael, sinagot ni Sean ang tawag ng hindi kumukumot. Ang una niyang sinabi ay, Ma, ano pong problema? Nang marinig ni Michael ang sinabi ni Sean, alam niyang kasama niya ngayon si John, kaya hindi ito convenient para sa kanya na magsalita ng diretso. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay gumugol ng sapat na oras na magkasama upang magkaroon ng ilang uri ng tacit understanding. Maiintindihan nila ang isa't isa kahit na hindi direktang nagsasalita. Sabi ni Michael, nailigtas ko na si Jamie. Masayang sabi ni Sean, oh, really? Ang galing. Alam kong babagay sa iyo ang hairstylist na iyon. Hahaha, ang ganda-ganda mo talaga ngayon. Nagpatuloy si Michael. Gayunpaman, ayaw ni Jamie na umalis ng ganon-ganon lang. Gusto niyang kontrolin si John at agawin ang barkong pandigma na ito at ang mga sandatang laser. Ano? Nagbago ang ekspresyon ni Sean. Oh, my God! Ito ay masyadong katawa-tawa. Hindi mo ito makulayan ng berde. Nay, hindi bagay sa iyo ang kulay na iyan. Alam ni Michael na naramdaman ni Sean na ito ay lubhang mapanganib at hindi naaayon sa kanilang plano. Sa itsura nito, si Sean ang nasa tabi ni John ngayon. Kung gusto nilang kontrolin si John, si Sean ang pinakamahusay na tao na kumilos. Oo, hindi bagay kay Madam Geng ang berdeng buhok. Nakangiting sang-ayon ni John. Nagpatuloy si Michael.
Hindi lang iyan, pagkatapos maagaw ang barkong pandigma na ito, plano naming tumulak sa lihim na base ng pamilya Rong sa South China Sea. Gagamitin natin ang mga sandatang laser para magsimula ng digmaan sa pamilya Rong. Sumabog si Sean sa lugar. F*** ka. Baliw ka ba? Nang marinig ang pagsabog, natarante si John. Sabi ni Michael, desisyon ito ni Jamie. Kailangan niyang gawin ito at iginagalang ko ang kanyang desisyon. Iniuutos ko sa iyo na makipagtulungan sa amin upang sakupin si John at ang kanyang barkong pandigma. To be honest, pagod na akong takutin ka. I'm sure alam mo kung ano ang kahihinatnan kung hindi mo gagawin, di ba? With that, binaba na ni Michael ang tawag. Arg. Sa sobrang galit ni Sean ay mababaliw na siya. Sobra ito. Sobra na ito. Dati silang pumayag na tumakas matapos iligtas si Jamie, ngunit ngayon, gusto ni Michael na harapin ni Sean si John. Hindi lang iyon, pagkatapos makontrol si John, maglalayag sila sa barkong pandigma gamit ang laser cannon para bombahin ang pamilya Rong. Alam ba nila kung sino ang pamilya Rong? Mayroon silang pinaka-advanced at malakas na arma sa mundo. Hindi kaya nililigawan nila si kamatayan. Ang teknolohiya ng mind transplant ay nasa pag-unlad pa rin. Gusto ni Sean na maging mahinahon at hindi magdulot ng anumang gulo. Samantala, hindi alam ni John ang nangyayari. Akala niya ay kausap lang ni Geng Weilan, ang kanyang ina. Tanong ni John, Weilan, anong nangyari? Bakit ka ba nagagalit? Napakamot ng ulo si Sean at sumigaw, I hate green. Dahil hindi niya masabi ang totoo, sa ganitong paraan lang niya na ilalabas ang kanyang emosyon. Kumunat ang noo ni John. Weilan, bilang nakatatanda mo, may sasabihin ako. Paano mo nagawang pagmumura ang iyong ina ngayon? Si Madam Geng ay isang kagalang-galang na tao. Maging si Chairman Rong at ako ay tinatrato siya ng may pinakamataas na antas ng kagandahang loob kapag nagkikita kami. Ibinigay ni Madam Geng ang lahat ng mayroon ka ngayon. Hindi ka masyadong masungit dahil lang sa anak ka niya at nagmamahal siya sa iyo. Hindi maintindihan ni John kung bakit nanumpa si Geng Weilan sa kanyang ina. Napakalungkot ni Sean. Alam niyang kapag nagpa siya si Michael sa isang bagay, kahit 10 hukbong pinagsama-sama ay hindi siya mapipigilan. Bilang karagdagan, si Michael ay isang Diyos na ngayon. Ang napagdesisyonan niyang gawin ay tiyak na mangyayari. Walang kwenta ang pagtanggi ni Sean. Hindi niya kayang labanan ang tadhana. Kaya naman inayos ni Sean ang sarili. Nang muli siyang tumingin kay John, may nakakamatay na kislap sa kanyang mga mata. Bang! Tinuntok ni Sean si John sa mukha. F*** ka. It's none of your business kung sino ang minumura ko. Naisip ni John na nagalit si Geng Weilan dahil sa kanyang sinabi. Gayunpaman, sa susunod na segundo, gumamit si Sean ng ilang hindi kilalang madilim na paraan upang kontrolin si John. Weilan, bakit? Bakit mo ginagawa ito? Naramdaman ni John na malapit nang huminto ang kanyang paghinga, at ang kanyang mga nasasakupan ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Pinalaan sila ni Sean na kung maglakas loob silang lumipat, si John ay mapupunta sa impyerno sa susunod na segundo. Cut the crap and follow me. Hinawakan ni Sean si John na hostage at pumunta sa ibabang palapag para makipagkita kina Michael at Jamie. Napatulala si John nang makita si Michael. Michael, hindi ka patay. Damn it, niloko ako. Geng Weilan, niloko mo ako. Napangiti si Sean. John, sisihin mo lang ang sarili mo sa pagiging tanga mo. Hindi mo ako masisisi. Galit na galit si John. Damn it, hindi kita bibitawan sa paggamit mo sa akin ng ganito. Sa sandaling ito, lumakad si Jamie na may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay. Sa tingin mo magkakaroon ka ba ng pagkakataon? Mula ngayon, ikaw ay magiging aking manika at hindi na magkakaroon ng pagkakataong makabalik. Swoosh! Pinutol ni Jamie ang isang daliri sa kaliwang kamay ni John. Ito ay dahil kailangan nila ang kanang kamay ni John para i-activate ang laser cannon. Napasigaw si John sa sakit, ngunit wala na siyang magagawa ngayong nasa kanilang mga kamay na siya. Matapos putulin ang isa sa kanyang mga daliri, naglabas si Jamie ng ilang table tasks mula sa kanyang bulsa at pilit itong ibinaon sa lalamunan ni John. Nag-aalalang tanong ni Sean, anong gamot ang ibinigay mo sa kanya? Hindi naman siya mamamatay, di ba?
Tumingin si Jamie kay Geng Wylan sa harap niya at nagkomento. Ikaw si Sean, di ba? Ikaw ay lubos na kahanga-hanga. Maaari mong kontrolin ang iba mula sa libu-libong milya ang layo at gawin ang anumang gusto mo. Gusto ko ang kakayahang ito. Turuan mo ako kapag may pagkakataon ka. Isang araw, kokontrolin ko ang isa sa mga nasasakupan ni Rong Bailan at matutulog sa kanyang asawa. Hahaha. Hindi sapat ang isa. Kaya mo bang kontrolin ang 10 tao sa parehong oras? Kabanata 805, Digmaan laban sa pamilya Rong. This was Sean's first time meet Jamie, but even before this, alam na niya na mas unrestrained si Jamie kaysa sa pinagsamahan nina Michael at Jessie. Seryosong sabi ni Sean, Jamie, huwag kang padalos-dalos. Pambihira ang katayuan ni John. Hindi siya ordinaryong tao. Huwag mo siyang papatayin ng basta-basta. Isang malaking shot tulad ni John Addington ang namamahala sa maraming bagay sa mundong ito. Maaari niyang maapektuhan ang maraming bagay sa mundong ito sa isang pitik ng kanyang daliri. Napangiti si Jamie. Huwag kang mag-alala, Mr. Handley. Alam ko ang aking ginagawa. Hindi ko siya papatayin. Kailangan ko pa siyang gamitin para kontrolin ang laser cannon para tamaan ng B***starred na si Rong. Paano ko siya hahayaang mamatay? Pinigyan ko siya ng gamot mula sa Pamilya House. Tinatawag ko itong Thoughts Elimination Pill. Drug mula sa Pamilya House. Nagpalitan ng tingin sina Michael at Sean. Ang Pamilya House ay isa ring mabigat na puwersa. Nagamit nila ang mga berdeng halaman bilang spyware para magamit sa mundo. Ang kanilang pagsasaliksik sa droga ay walang alinlangang magiging napaka-advance. Ano ang ibig mong sabihin sa thoughts elimination? Tanong ni Sean. Paliwanag ni Jamie. Pagkatapos uminom ng gamot, hindi na makakabuo ng cognitive thoughts ang utak niya. Hindi niya maiisip na tumakas. Gayunpaman, hindi ito pumipigil sa kanya sa pagsasagawa ng mga nakagawiang aksyon, tulad ng pagpunta sa banyo, pagkain, paglalakad, pagtulog, at iba pa. At saka, kung tatanungin mo siya, sasagutin niya kung ano ang alam niya nang walang pag-aalinlangan. Sa ganitong paraan, masisiguro mo ang pagiging totoo ng kanyang mga salita. Nagulat si Michael at Sean. Hindi nila inaasahan na ang Pamilya House ay magkakaroon ng napakagandang gamot. So, bakit mo gustong kontrolin si John? Talaga bang maglalayag ka sa lihim na base ng Pamilya Rong sa South China Sea para labanan sila? Tanong ni Sean. Sabi ni Jamie, oo naman. Nais kong malaman ni Rong Bailan na ang Pamilya Hudson ay hindi dapat gawing trifle. Gusto ko ring gamitin ang laban na ito para balon ang ibang mga pamilya at ang buong mundo na huwag akong saktan. Tiningnan ni Sean ang nakapatay na si Jamie at naisip niya, si Jamie ay talagang mas walang ingat kaysa kay Michael. Nagbabaka sakali siyang gumawa ng kahit ano. Gayunpaman, maaari ko ring kunin ang pagkakataong ito upang makita ang lakas ng Pamilya Rong at makita kung anong mga pamamaraan ang kanilang gagamitin upang harapin ang mga laser cannon ng Pamilya Addington. Ang Pamilya Rong ay palaging itinuturing na pinuno ng 8 dakilang pamilya. Naniniwala ang lahat na sila ang pinakamalakas. Ngunit sa totoo lang, walang sino man ang nagpatunay ng kanilang lakas. Gusto ni Sean na makipagpalitan ng isip kay Rong Bailan at maging pinuno ng Pamilya Rong. Ngunit paano kung ang Pamilya Rong ay puro bogbog at walang laman? Paano kung wala silang tunay na lakas? Siyempre, napakababa ng posibilidad. Gayunpaman, nais ni Sean na samantalahin ang pagkakataong ito upang makita ang tunay na lakas ng Pamilya Rong. Naniniwala siya na ang Pamilya Rong ay magbubunyag ng kanilang tunay na lakas kapag nahaharap sa mga laser cannon ng Pamilya Addington. Sabi ni Sean, dahil pinipilit mong gawin ito, hindi kita pipigilan. Gayunpaman, Michael, kailangan kong sabihin sa iyo na hindi ako sasali sa labanang ito. Malapit na akong mag-disconnecta kay Geng Wylan. Ipinapayo ko sa iyo na huwag sumali sa laban na ito ng personal. Tumanggo si Michael. Parehas ako sayo. Gusto ko lang samantalahin ang pagkakataong ito para makita kung ganoon ba talaga kalakas ang Pamilya Rong. Hindi ako gagawa ng anumang padalos-dalos na pag-atake sa kanila sa ngayon. Sabi ni Sean, sige, mabuti naman. Tingnan natin kung anong mga paraan ang gagamitin ng Pamilya Rong para labanan ang mga laser cannon ng Pamilya Addington. Pagkalipas ng ilang oras, nahiwalay si Sean kay Geng Wylan at unti-unting nagising ang huli.
Nang magising siya at napagtantong nasa hindi pamilyar na kapaligiran siya. Ang huling naalala niya ay ang pagkikita nila ni Michael. Agad na nagalit si Geng Wylan. Naglakad siya papunta kay Michael at hinawakan ang kwelyo niya. P****. Ano ang ginawa mo sa akin? Nasaan ako? Saan mo ako dinala? Sinusubukan mo bang magrebelde? Mahinahong sagot ni Michael, hindi mo ba ako binigyan ng misyon para alamin ang mga sikreto ng pamilya Rong? Hahanapin natin ngayon si Rong Belan. Rong Belan. Sandaling natigilan si Geng Wylan bago tumakbo sa bintana. Napagtanto niya na ito ay ang walang katapusang dagat sa labas. Nasa dagat ako. Tinanong ni Geng Wylan si Michael, kaninong barkong pandigma ito? Ito ay kay John Addington. Sa sandaling ito, pumasok si Jamie kasama si John. Itinali niya ang isang kadena sa leeg ni John at dinala siya na parang aso. Si John, na hindi nagseryoso sa mga Hudson, ay hindi kailanman naisip na balang araw ay mapahiya siya ng mga inapo ng pamilya Hudson sa ganitong paraan. Ikaw ang pangalawang kapatid ni Michael, Jamie. Kinokontrol mo si John Addington. Nagulat si Geng Wylan kay Jamie. Proud na sagot ni Jamie, tama. Si John at ang kanyang barkong pandigma ay nasa ilalim na natin. Galit na galit si Geng Wylan at sinigawan si Michael, B****. Sino ang nagtanong sa iyo na gawin ito? Alam mo bang naglalaro ka ng apoy? Kinasusuklaman ni Jamie ang ugali ni Geng Wylan at tumahimik siyang sumagot, Geng Wylan, sino ang nagpahintulot sa iyo na magsalita sa amin sa ganoong tono? Inabot ni Michael ang kanyang kamay, senyales na kumalma si Jamie. Naglakad siya palapit kay Jamie at hinaila siya sa isang tabi. Jamie, kapaki-pakinabang pa rin sa akin si Geng Wylan. Sa tingin ng pamilya Geng ay sumuko na ako sa kanila, kaya bakit hindi na lang natin itong tiisin sa ngayon? Hindi pa huli para ay latag lahat ng card ko sa mesa pagkatapos nating matuklasan ang sikreto ng pamilya Geng Wylan. Bukod sa pamilya Rong, sabik din si Michael na malaman ang tunay na lakas ng pamilya Geng. Magiging maluwag na lang si Michael pagkatapos maibunyag ang mga trompeta ng dalawang pamilyang ito. Tumanggo si Jamie. Alam niyang may malaking binabalak si Michael at hindi niya sisirain ang kanyang mga plano. Kaya naman, binago ni Jamie ang kanyang saloobin at sinabi kay Geng Wylan, Mr. Geng, hindi ko alam na nag-submit na si Michael sayo. Patawarin mo ako sa pag-offend ko sayo ngayon lang. Ikinulong ni Geng Wylan ang kanyang mga kamay sa likod at mayabang na huminga. Nagpatuloy si Jamie. Dahil miyembro na ng pamilya Geng si Michael, susundan ko rin ang pamilya mo. Paano naman yon? Kinokontrol ko ang pamilya Addington ngayon at mayroon akong pinaka-advanced na mga armas ng laser. Sa tingin ko may karapatan akong sumama sa iyo, tama ba? Nagulat si Geng Wylan. Kung papayag si Jamie na sumali sa pamilya Geng, ang lakas ng pamilya Addington ay nasa ilalim din ng utos ng mga Geng. Nagtanong si Geng Wylan, handa ka ba talagang sumama sa pamilya ko? Napangiti si Jamie. Iniligtas ni Michael ang buhay ko. Dahil sa iyo na siya ngayon, anong dahilan ko para labanan ang alinman sa inyo? Tuwang-tuwa si Geng Wylan. Sinabi niya kay Michael, mabuti, mabuti. Haha, no wonder mataas ang tingin ng nanay ko sayo. Kaya mo talaga. Mula ngayon, kayong dalawa ang aking kanang kamay. Sumunod ka sa akin at sama-sama nating pamamahalaan ang mundo.